Minsan napapaisip ka na lang, bakit parang kahit anong sipag mo, hindi ka pa rin makaabante? Gigising ka na maaga, papasok sa trabaho, mag-overtime, pero pagdating ng sweldo, parang dumaan lang sa kamay mo. Bayad sa renta, kuryente, tubig, pamasahe, pagkain, tapos bago pa matapos ang buwan, ubos na. At ang mas masakit, hindi naman luho ang pinagkakagastusan mo, mga pangunahing pangangailangan lang. Habang pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, maraming manggagawa ang nagtatanong kung bakit parang hindi sumasabay ang kita. Marami ang nagsisikap pero pakiramdam nila ay mas mahirap pa rin makaipon o umasenso. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ang iba ay napipilitang mangibang bansa. Hindi dahil ayaw nila sa Pilipinas, kundi dahil gusto nilang bigyan ng magandang buhay ang pamilya nila. Nakakalungkot isipin ang simpleng pangarap noon, magkaroon ng sariling bahay, maayos na trabaho at sapat na ipon, ay parang unti-unti nang nagiging pribilehiyo kaysa normal na pangarap. Pero habang abala tayo sa pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang budget, may mga nasa posisyon ng kapangyarihan na inaasahan ng publiko na maghanap ng pangmatagalang solusyon. Kaya marami ang nagtatanong kung sapat ba ang hakbang na ginagawa upang mapagaan ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Pero hindi rin sapat na puro reklamo lang. Kailangan din nating suportahan ang mga hakbang na tunay na nakakatulong, managot ang mga dapat managot, at piliin ang mga lider batay sa kakayahan at integridad, hindi lang sa matatamis na pangako. Dahil ang tanong ngayon ay hindi lang, bakit parang mas mahirap mabuhay? Ang mas mabigat na tanong ay hanggang kailan magiging ganito ang buhay ng ordinaryong Pilipino? At kung hindi tayo kikilos bilang mamamayan, sino pa ang magtatanggol sa kinabukasan ng susunod na henerasyon?